Rusi Business Type Motorcycles from Rusi Macho 125, 150 at 175. Bigyan natin ng comparison ngayong araw. Tara! Rusi Macho 125, Rusi Macho 150, Rusi Macho 175. Ito naman po yung ating pag-uusapan ngayong araw at aalamin po natin yung kanilang mga pagkakaiba. Dahil pagdating po rito sa kanilang mga business type motorcycle ay meron po tayong 3 variants na pagpipilian. Dahil kasi kung halimbawa gagamitin mo lang siya na pang daily service or di kaya pang business ay meron po kayong options. Unahin po natin ito pong kanilang Rusi Macho 125. Ito po yung kanilang entry level. At ang kanilang naman pong med category ay ito pong Rusi Macho 150. At ang top of the line, ito pong Rusi Macho 175. Unahin po natin ito pong kanilang mga main headlight. Pare-parehas po ito na square type. Ito pong kanilang mga headlight. At gumagamit po sila pare-pareho ng bulb type para po rito sa kanilang high beam and low beam. At naka-pop up naman po ito pong kanilang mga malalaki na bulb type na turn signal. So pare-parehas lang din po yan. Itim naman po, ito pong size ng kanilang mga front cowling ay pare-parehas lang din po yan. At dito po sa bandang gitna ay mayroon din po sila ritong Rusi na badge and chrome color. At dito po sa bandang gilid ay mayroon po silang mga bilog na light reflectors. Para just in case po na pag kayo po ay liliko sa kanan at kaliwa ay more visible po kayo pagdating ng gabi. At ang kanila pong mga front suspension ay pare-pareho po yan na naka-telescopic fork. Mayroon din po silang mga rubber boots dito po sa bandang harapan na kung saan ay protection para di mapasukan ng dumi. Ito pong front suspension. At napansin ko lang ito pong 125 Rossi Decal lang nakalagay. Ganun din po ito pong 150cc, Rossi Decal din po siya. Ngunit ito pong kanilang top of the line na Macho 175 ay naka-intact po rito yung kanyang alloy name na Rusi. At pagdating naman po sa kanilang mga front braking system, pare-parehas po ito na naka-drum brake. Gray color po. Ito pong kanilang mga hub. At pare-parehas po ito na naka-spokes rim set. At ang sukat po ng kanilang mga gulong rito sa harapan, ito po ay mayroong sukat na 2.75-17. Pare-parehas po sila ng sukat. At ito pong kanilang mga front fender ay stainless steel po yan hanggang doon po sa 125. At mapunta naman po tayo rito po sa kanilang meter panel display. Ito pong kanilang meter panel display is analog po ito. At makikita po natin dito yung kanyang gear indicator na 1, 2, 3, 4, 5. So meaning to say, ito pong mga motorsiklo na to ay naka 5-speed manual transmission. Kaya pala ang bibilis nito kapag kasabay mo sa kalsada dahil nga naka 5-speed yung kanilang mga transmission. Kaya talagang high speed din sila. Pwede mo silang gawing business type. At the same time, pwede mo silang gawing pang service. At mayroon po tayong makikita rito na Rusi logo. At ang makikita natin dito sa kanyang meter panel display, nandirito po yung kanyang odometer. And then, nandirito naman po yung kanyang speedometer. At dito po sa bandang ibaba, may makikita po tayo rito na mga light indicators. Pare-parehas po yan. Mayroon po siyang neutral, high beam and low beam, and then yung kanyang turn signals indicator. At ito po ay gumagamit ng mechanical key para po sa kanilang mga ignition. At ito po ay naka-naked handlebar. Chrome color po. Ito pong kanilang mga naked handlebar. At pagdating naman po sa kanilang mga button selectors, mayroon po itong high beam and low beam. Mayroon din po itong turn signal selectors. At mayroon po itong horn. Habang dito naman po sa kabila, mayroon pong on and off. Ito pong kanyang headlight. Mayroon po silang hazard button at ang kanyang electric starter. At itim po ang kulay nito pong kanilang mga hand grip. At black color din po itong kanyang clutch lever hanggang ito pong kanyang brake levers. Pare-parehas po yan. At pag-usapan naman po natin ito pong kanilang mga fuel tank. Ito pong ating 175 at ito pong 150 at ito pong 125 ay mayroon po itong fuel tank capacity na 9 liters. At ito pong ating 175
ay meron po itong fuel consumption na 38 km per liter. Habang ito naman pong ating 150cc ay meron po itong 40 km per liter na fuel consumption. Habang ito naman pong ating Rossi Macho 125 ay meron po itong fuel consumption na 45 km per liter. So gaya po ng sabi ko sa inyo, depende sa pangangailangan. Kung pang business, dito kayo sa pinakamalakas. At kung halimbawa naman nagagamitin nyo siya pang daily service, dito kayo sa pinakamatipid. Mapunta naman po tayo rito sa kanilang mga upuan. Ito pong kanilang mga upuan is black color. May belt yan sa gitna. Pare-parehas po ang mga yan. At makapal po. Ito pong kanilang mga upuan. At mayroon po yung brace dito na metal na chrome color sa bandang ibaba. At ito pong 175 at yung 150 at yung 125 ay pare-parehas din po sila ng size ng kanilang mga rear carrier. Chrome color po ang mga ito. Ayan, ganun din po dito po sa 125. Pero napansin ko lang, ito pong 125, the same ng design dito po sa 150. Ang naiiba lang, ito pong ating 175. Nagkaroon po siya ng additional design dito sa bandang gitna. At ito pong kanilang mga side cover is mas malapad po. Ito pong ating 175 na model. Almost the same lang po ng size dito po sa 150. Ito pong kanyang side cover. Habang ito pong ating Rossi Macho 125 medyo mas maliit po. Ito pong kanyang side cover at nagkaroon po siya ng 6 na butas rito. At gaya nga po ng sabi ko sa inyo, ito po ay naka 5-speed manual transmission. Chrome color po yung kanyang shifter. Ganon din po. Ito pong ating Rossi Macho 150. Naka 5-speed manual transmission. At of course, ito pong ating Rossi Macho 175 ay naka 5-speed manual transmission din po ito. At napansin ko lang po, mayroon po palang pagkakaiba. Ito pong 175 at 150 at 125 dun po sa kanilang color coding sa kanilang mga engine. Ito pong engine cover nito pong Rossi Macho 125 ay black color po. Habang ito naman pong ating Rossi Macho 150 is gray color naman po. Ito pong kanyang engine. Habang ito naman pong ating Rossi Macho 175 ay matte brown color naman po yung kanyang engine. So doon marirecognize din po natin yung laki ng capacity ng kanilang engine power. Dahil nga mayroon din po pala silang color coding. Doon po sa 125, 150 at ito pong 175. At ito pong kanilang mga pillion step para sa ating rider at back rider ay metal po yan. Tapos nagkaroon po siya ng rubber cover on top. Metal din po ito pong kanyang side stand at yung kanyang center stand. At metal po na tubular, ito pong kanyang swing arm. At meron po itong chain protector na black color. Pare-parehas po yan magmula rito sa 150 hanggang doon po sa 125. At ito ang kagandahan, no? Kahit yung kanilang mga 125cc, 150cc at 175 ay pare-pareho po ito na dual shock absorber. Ayan, no? 4 na po yan, pre-installed. Kapag bumili po kayo ng 125cc, 150cc, at 175cc. 4 na po, ito pong kanyang nakalagay na rear suspension. So, hindi nyo na kailangang bumili. Dahil nga yung ibang mga motorcycle na nakikita ko na business type na binebenta sa market ngayon ay dalawa lang po, tag-iisa lang yung kanilang mga rear suspension. Kaya advantage na rin to. Dahil pre-installed na po yan for free. Ito pong 4 na kanyang rear suspension. Kaya kung gagamitin nyo po ito na pang hanap buhay, maglalagay na lang po kayo ng sidecar dahil nga po 4 na po itong nakalagay na rear suspension. Pero kung gagamitin nyo naman po ito na pang daily service ay pwede nyo pong bawasan. Tatanggalin nyo po yung isa dito po sa kanilang mga rear suspension na naka-install dahil nga para mas lumambot yung kanyang bouncing performance. Silipin naman po natin ito pong kanilang mga tail light. Ito pong kanilang mga tail light, box type po ito. Ayan, pare-parehas po yan. At kitang-kita naman natin na naka-bulb type po. Ito pong kanilang tail light. At naka-pop up naman po. Ito pong kanilang mga malalaki na bulb type na turn signals. The same size din po yan. At parehas lang din po yung kanilang mga
rear fender na stainless steel. Ayan, naka-stainless steel po yan. Tapos mayroon po siyang extension cover dito na hot na black color hanggang dun sa 175. At pagdating naman po rito sa kanilang mga rear braking system, ito po ay gumagamit ng drum brake dito sa likuran. Parehas lang din po yan dito po sa 150 at dito po sa 125. Lahat po yan ay naka-mechanical leading, trailing or drum brake. At ito pong kanyang hub is gray color. At ito po ay naka-spokes rim set. At ang sukat naman po ng kanilang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 3x17. At pare-parehas din po yung kanilang mga gulong sa likuran na naka-semi dual purpose pattern tires. At ito pong kanilang mga tambucho, mahaba po ito na itim. Same lang din po dito sa 175, 150 at dito po sa 125. Chrome color naman po ito pong kanilang head protection guard at mayroon naman po itong single exhaust. At ang kagandahan po sa tatlong motorsiklo na ito ay mayroon po silang kick starter. Bukod dyan ay mayroon pa po silang electric starter. So dual option po yan pagdating po sa kanilang starting system. Pwedeng kick starter at pwede rin pong electric starter. At chrome color naman po ito pong kanyang foot brake magmula po rito sa 125, 150 at 175. Pag-usapan naman po natin ang presyo ng tatlong motorsiklo na ito. Ito pong Rusi Macho 125 ay nagkakahalaga po ito ng 46,500 pesos sa cash. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay naka zero down payment po ito. Ngunit ang kailangan nyo pong ibigay ay ang kanyang first monthly installment. At mayroon naman po itong 2,155 pesos sa loob po yan ng 3 taon. Habang ito naman pong ating Rusi Macho 150 ay nagkakahalaga po ito ng 48,500 pesos sa cash. At ganun din po, naka zero down payment din po ito. Ngunit ang kailangan nyo lang pong ibigay ay ang kanyang first monthly installment. At mayroon naman po itong 2,395 pesos sa loob po yan ng 3 taon. At ito po ang ating Rusi Macho 175 ay nagkakahalaga naman po ito ng 50,000 pesos sa cash. At kung gusto mo naman pong kumuha ng hulugan ay naka zero down payment din po ito. Ngunit ang kailangan nyo pong ibigay ay ang kanyang first monthly installment. At mayroon naman po itong 2,520 pesos sa loob po yan ng 3 taon.